magdiriwang muli ang buong mundo sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan nagiging sentro ng pagdiriwang ang pagbibigayan at pagmamahalan. Ngunit mayroon tayong katotohanan dapat na malaman patungkol dito. Panoorin ito. Nagniningning ang paligid dahil sa lahat ng uri ng pailaw na nakasabit sa bawat tahanan, maging sa bawat daanan. Halos lahat ay abala sa paghahanda. Puno din ang mga pasyalan, maging ang mga kainan. Kadalasan ay ginagawa ito ng bawat pamilya sa tuwing sasapit ang panahon ng nasabing pagdiriwang. Ang tinatawag na Pasko sa tuwing buwan ng Disyembre na sumisimbolo umano ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagbibigayan, pagpapatawad at pagpapasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap mula sa langit. Ngunit, tuwing Disyembre o Pasko nga lamang ba tayo dapat na maging mabuti sa lahat? Panoorin ang pangangaral ng God's Anti-Mighty Deliverer na si Prophetess Elena Ga Carillo. Ang ating pag-ibig sa ating kapwa ay hindi lang pag December, kundi araw-araw pinamumuhay na po natin ito. At dapat ipamuhay. Kaya nga kung paano natin minamahal ang ating mga sarili, mahalin din daw natin ang ating kapwa, kagaya ng ating mga sarili. Magpadama tayo ng pag-ibig sa kanila, kaaway man natin o hindi, lumalakad man ng totoo o hindi. Ang importante, ang buhay ng Diyos ay mahayag sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Araw-araw po ay Pasko sa atin. Amen? Araw-araw po. Dapat huwag niyo pong kakalimutan yan. Ibigin ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong espiritu at buong kaluluwa. Buong pag-iisip at buong lakas. At ang pangalawa ay ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tama! Tayo'y magbigayan at magmahalan kahit hindi buwan ng Disyembre dahil kinakailangan nating maunawaan ang utos ng ating Panginoon sa aklat ng Mark 12:30 hanggang 31. Kasabay ng ating pag-ibig sa ating Panginoon ay ang ating pag-ibig sa ating kapwa at kinakailangan ito ay walang pinipiling panahon o sitwasyon kung paano ang ating Panginoon ay walang piniling panahon sa pagpapadama ng kanyang pag-ibig sa atin at siya din ay nagbigay sa pamamagitan ng kanyang buhay sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang purpose po ng pagdating ng anak ng Diyos mula sa sinapupunan ng isang birhen ay para magligtas ng mga makasalanan. And that is the reason why He was named Jesus, because He will save His people from their sin. Ang ibig sabihin ng salitang Jesus is Savior, tagapagligtas. His name shall be called Jesus, Savior. Kaya ito pong aking pagpapaabot ay warning ng Diyos sa church at sa bansang ito at buong mundo. Nang bigyan nila ng pagpapalaga, hindi yung araw ng kapanganakan niya, kundi ang kadahilanan kung bakit siya naipanganak. Dahil wala pong specific date ang kapanganakan ng Lord sa Bible. Wala pong accurate, confirmed evidence, biblical, authenticated evidence na umaagree sa mga set date na yan. And one of the reason I believe kung bakit hindi in-specify ng Lord yung date, sapagkat alam niya na isi-celebrate ito ng mga taga-mundo at marami mga anak lang Diyos ay isasama rito at mamimisled. At ang mabibigyan ng pagpapalaga yung araw ng kapanganakan niya, hindi yung kadahilanan kung bakit siya naipanganak. Ang dahilan ng kanyang kapanganakan at pagdating dito sa mundo ay sumisimbolo ng dakilang pag-ibig at pagbibigay ng buhay para sa kaligtasan, kalayaan at kagalingan ng sangkatauhan. Truly, Jesus is the reason for this season. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.